Hala, nilaglag na ng ICC Trillanes. Buti nga. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rebulla na nakipagpulong siya kay dating Senator Antonio Trillanes IV, General Nicolas Torre III at dalawang umano'y investigador ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Bel Air, Makati noong nakaraang taon. Ang pag-amin ay dumating sa gitna ng kontrobersiya sa joint affidavit ng 18 dating sundalo kung saan kabilang sa aligasyon ang umano'y pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal sa ICC. Totoo yun. Sa isang panayam, tinanong si Remulla kung totoo ang balitang may naganap na pagpupulong sa kanyang tahanan. Ayon sa kanya, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC. Yung dalawang personnel ng ICC. Kasi napapagalataan tuloy na parang bata ng ICC to si Trillanes. Magtakin mo syempre, di ba? Napakalapit niya sa ICC. Siya pa yung nagpakilala sa mga ICC kay Boying. Di ba? Lakas talaga nito. Kaya talagang ito si Trillanes, yan ang pag-asa niya ICC. Kasi kung dito lang sa Pilipinas yan, sa mga korte dito, hindi papansinin niya si Trillanes. Kasi nga meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan yung testigo ng ICC. Ipinaliwanag ni Remulla na noong panahong iyon ay siya pa ang kalihim ng Department of Justice. Dagdag pa niya, since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yon. Mga Pilipino kasi ang mga testigo. Nang tanungin kung nararapat ba ang ginawa ang naturang pagpupulong lalo't may posisyon ng Pilipinas na hindi na ito miyembro ng ICC, iginiit ni Remulla, bakit pa hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao. Tama. Hanggat kaya natin nang banggitin ng reporter na may nagsasabing hindi na dapat nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC, sagot ni Remulla, tagal na yon. Nagbago ng lahat eh. Nagbago ng lahat. Biglang gano'n no? Ang tagal na yon. Na sinabi kong hindi na tayo dapat makipag-ugnayan at magandang hindi tayo nakikipag-ugnayan sa ICC, matagal na yun. Siyempre, kailangan gamitin na natin to ngayon. Parang gano'n na. Kasi katulad niyan, si PRRD, laban sa amin yan, kinokontra kami yan, kaya kailangan gamitin na yan. Pero di ba dati, okay na okay sa inyo na walang jurisdiction ng ICC dito? Kasi hindi pa kayo nasasagasaan ng mga panahon na yun. Wala pang taong sumasagasa sa inyo noon. Parang gano'n. Kaya ngayon, welcome na ang ICC. You can bend the law. Diba? Parang gano'n. Alam natin yun. At tungkol naman sa hamon sa 18 affidavits, kaugnay naman ng joint affidavit ng 18 dating sundalo, sinabi ni Remulla na nais niyang malinawan ang personal knowledge ng bawat lumagda. Aniya, sasabihin namin kay Baligod na mag-produce iyang 18 iba't ibang affidavit para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Ayon pa sa kanya, hindi dapat pagsamahin ng magkakaibang salaysay sa iisang dokumento. Aniya, hindi dapat ganun ang isang affidavit. You swear to the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and of your own personal knowledge. Ang pag-amin ni Remulla sa pagpupulong kay Trillanes at sa mga ICC personnel ay kumpirmasyon sa umiinit na issue ng affidavit ng 18 ex-soldiers, habang iginiit niya na bahagi ito ng kanyang tungkulin bilang Department of Justice Secretary noon para sa proteksyon ng mga testigo. Patuloy naman ang pag-kwestiyon ng ilang sektor sa lawak at implikasyon ng naturang ugnayan. Samantalay mariing itinanggi ni dating Senator Antonio Trillanes IV na may naganap na mga pagpupulong kaugnay ng ICC sa panayam sa kanya ni broadcast journalist Jessica Soho noong March 1, 2026.
nang tanungin siya hinggil sa alegasyon ng 18 dating sundalo tungkol sa umano'y sikretong pakikipagpulong sa mga ICC investigators. Diretsahan ang kanyang sagot. Wala pong mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila Como ngayon ay nasa hot water si Zaldico. Parang madampihan ka lang ni Zaldico, parang nasa impyerno ka na. Iginiit ni Trillanes na walang katotohanan na ang paratang na may naganap na koordinasyon o pagpupulong sa ICC. Sus! Unang-una, di ba? Wala nang jurisdiction ang ICC dito. Di ba? Alam din naman siguro ng ICC na wala na dapat silang pakialam dito, hindi na dapat nila pakialaman yan. Kaso nga lang, di ba, naglakas loob sila. Hindi naman naglakas loob, hindi naman siguro sila ang mismong kumuha kay PRRD dito. 'Di ba? Ang nangyari, si PRRD ang kusang dinala doon. 'Di ba? At saka napaka-imposible naman talaga, no? Na dadalhin niyo si PRRD na wala kayong pasintabi o pasabi sa ICC. Na ano yun, dadali nyo si PRRD doon na parang sasabihin nyo na lang sa kanila na pagdating nyo sa dahig, sasabihin nyo, surprise! Dala namin si Tatay Digong dito. Nandito sa amin. O, di ba? Parang ganun ba? Hindi pa pwedeng ganun. Kailangan meron kayong access sa kanila. Merong pakikipag-usap na nangyari sa inyo. Meron kayong deal o na pagkasunduan. Di ba? Tipong, papasok ka sa isang bahay na hindi ka kumakatok sa may-ari, na hindi ka kumakatok sa pinto, basta dire-diretso ka lang. Parang wala kang pakialam doon sa may-ari ng bahay. Ganun ba yung gustong iparating ni Boss Trill? Walang nangyayaring meeting yan. Mismo ang ICC ang humuli dyan. Nasaan yung ICC noong mga panahon na yun? Parang wala akong nakikita. Diba? Baka yung sinabi ng ICC, dalhin nyo dito yan. O yan, dalhin nyo. Tapos kayo na sumagot ng gasolina ng eroplano nyo, ha? Ganun. Napakakuripot naman ng ICC. Matatandaan noong March 20, 2025 sa pagdinig ng Senate Panel on Foreign Affairs na pinamunuan ni Senator Amy Marcos, mariing itinanggi noon ni Remulla bilang Justice Secretary na may anumang komunikasyon o tulong ang pamahalaan sa ICC. Aniya pa niya noon, hindi kami tumulong sa ICC. Wala kami naging kontak sa kanila. Ang investigasyon na isinagawa nila ay sa sarili nilang paraan. Hindi kami tumulong sa kanila sa anumang paraan. Sa loob lamang ng 2 magkasunod na araw, nagbanggaan ng mga pahayag. Una, ang pagtanggi ni Trillanes na may naganap na meeting. At ikalawa, ang pag-amin ni Remulla na may naging pag-uusap at pagpapakilala sa mga ICC personnel. Ano yun? Parang wala silang alam? Yung gobyerno walang alam sa pagpasok ng ICC dito? Parang pinabayaan lang nila na mag-imbestiga yung ICC dito? So kung pinabayaan nila, bakit sila ang nagpadampot kay Tatay Digong? Bakit sila? Bakit si Torre ang ginamit sa pagdampot kay Tatay Digong? Sa pagdadala, bakit mga sundalo, mga pulis natin ang ginamit? Kung gusto nilang kunin si Tatay Digong, problema na ng ICC yun. Sila ang gumawa ng paraan kung paano nila kukunin si Tatay Digong. Hindi kayo kasi sinabi nyo wala kayong pakialam eh. No? Wala kayong alam. Pinabayaan nyo lang sila. 'Di ba? Tapos 'di ba nabalitaan pa natin. Mismong ito pa mismo dito. Mismong eroplano pa ng Pinas ang ginamit sa pagdadala kay PRRD doon sa Dahig, sa ICC. Napakabait naman natin. Napaka-hospitality naman. Diba? Sobra. Grabe nating napakabait. Wala pala tayong pakialam, wala pala kayong pakialam, pero bakit gamit nila yung ginagamit natin? Ay bakit gamit natin ang ginamit nila? Wala pa silang sariling eroplano para sakyan ni PRRD pag kinuha si PRRD dito? Wala pa silang sariling gasolina o fuel o crudo na pangkarga o kailangan?
dito pa kayo pa yung gumastos. O kami pa, taong bayan, sa taong bayan nanggagaling yung gastos noon. Kaya napaka-imposible naman kasi ng sinasabi niyong wala kayong alam sa lahat ng mga bagay. 'Di ba? Na hindi niyo alam ang nangyayari. Dahil uulitin ko, kung hindi niyo alam ang nangyayari, kung talagang pinabayaan niyo yung ICC, sila ang namroblema kung paano nila dadalhin si Tatay Digong doon sa kanila. Kaso, 'di ba? Hinatid pa mismo si Tatay Digong. Diyos ko naman. Lumilitaw ang issue sa gitna ng joint affidavit na inihain ng 18 dating sundalo sa tanggapan ng ombudsman na naglalaman rin ng mga aligasyon kaugnay ng investigasyon ng ICC sa kampanya kontra ipinagbabawal na gamot ng Administrasyong Duterte. At dahil feeling na mako-corner na itong sila Remulla at Trillanes, maaga nang umamin at nilaglag na ni Remulla si Trillanes. So Panoorin parang natin inamin na nagkaroon na ng meeting. ang buong video. Tignan nyo tong mga hayop na to. Di ba? Hindi tama yung testimony ng 18 Marines. Basahin natin mga lods. Just in, Ombudsman Remulla admits meeting with ICC investigators Trillanes at his residence. Imaginein mo, ha? Inamin na mismo. Kumbaga, nilaglag na si Trillanes dahil sinabi ni Trillanes, walang nangyayaring mga meeting o pag-uusap. Diba? Pero si Boying nagsalita na. Oh, sus. Naku, ha? Wala talaga mga lods. Pag tinanggi ni Trillanes yan, ibig sabihin, nagsisinungaling si Boying para sinabi niya sinungaling si Boying. No? Ayan ha, Boying, papayag ka ba na pagbintangan ka sinungaling? Diba? Kasi ang may kasabihan tayo, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Dapat, hindi ganun. Masakit yun, masakit sa tenga yun. Huwag kang papayag doon. Talagang pinagplanuhan talaga nila yan na isurrender si Tatay Digong sa ICC. Talaga namang planado yan, sigurado yan. Sigurado yan. Kaya nga sinasabi ko, organisado nila yung nangyari sa pagkuha kay Tatay Digong eh. 'Di ba? Alam na alam nila yung mangyayari, alam nila kung anong oras yung dating, alam nila kung saan lalapag, alam nila kung saan dadalhin, 'di ba? Kasi kung hindi organisado yan, yung ICC, nandito lahat yan. Sila yung namumroblema dyan. Inamin na mismo ni Remulla, oh. Oh, inamin niya mismo. Grabe. Talagang pinagtulungan talaga nila si Tatay Digong. Oh, Grabe. para sa akin. Part of their Oo naman. plan talaga yan. Imaginein mo, Talagang gusto talaga nilang mawala si Tatay Digong dito. ibang lahi, makikipag-meeting ka para isurrender ang sarili nating kababayan. Dati pa talagang presidente. Hindi na nila tinanggi mga lods kasi feeling ko mako-corner na sila eh. Kaya inunahan na. Inamin na ni Remulla. Hanep talaga eh, no? Ibinasura ni Ombudsman Remulla ang affidavit na inihain ng grupo ng mga dating Marines. Oh, syempre. Papaano tayo mabibigyan ng hustisya sa nakawang ginawa nila kung haharangin lang nila? Hindi, sa totoo lang, no? Sa mga nangyayari ngayon, kung may mga ganyan na lumalabas na tumitestigo, na nagsasabi ng katotohanan, gustong magsabi ng katotohanan, talagang hindi talaga mangyayari yan. Hindi ito yung panahon para malaman natin ang katotohanan, para mabigyan ng katarungan ng mga nangyari sa atin. 'Di ba? Hawak pa nila ang timon. Kaya hindi pa tayo makaporma masyado. Siguro once na mag-iba ang sitwasyon, once na mag-iba ang administrasyon, ang nakaupo, doon natin malalaman ang nangyari talaga. Pero sa ngayon talaga is magtiis muna tayo. Puro ganyan lang talaga yung mangyayari. Kung may mga ganong lalabas, malamang hindi nila paniniwalaan o iba, basura lang nila yan. Diba? Useless. Lalo na kung masasangkot, mga tropa. Diba? Yes, yan yung sinasabi ko, useless. Kahit lantaran na ang ebidensya, kahit magpakita pa kayo dyan ng kung ano-anong katibayan at patunay sa korupsyon na nangyayari ngayon, ito sila yung mga namumuno eh. Wala talaga. Wala talaga. Basura talaga yan. Oo. Kaya ang best solution nito, palitan to sila. Palitan to sila. At mapapalitan lang to sila
pag napalitan si BBM. Yun. Gusto nyo ng hustisya? Makakamit lang natin ang hustisya pag Yun, wala once na mag-iba. ito sila. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagbula kay Robin Sweet News. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan din natin ng reaksyon kanina na nagbula kay Mr. Chinitong Tisoy, kay Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.